Nakakakaba pala ikasal, lo. Mahina akong bulong na ikinahalakhak naman ni Lolo. Kung nagbago ng isip mo, abay pwede ka namang umatras. No way, hindi ako aatras, no? Ngayon pa ba ako aatras kung kailan ikakasal na ako? No way. Isa ito sa mga pinaka-aasam-asam ko at ngayon nangyari na ay wala na itong atrasan pa. Mahina akong bumuga ng hangin at pinakalma ang sarili ko. Ngumingiti na lang ako at tumingin sa groom ko na ngayon ay nakatingin din sa akin. Nakakatunaw ang klase ng kanyang titig. Feeling ko ay nangangatog pati mga tuhod ko. Ganito pala talaga pag sobra excited ikasal. Tom, please, take care of my princess iho. Ibinigay na ni Lolo ang kamay ko kay Kuya Sandro. I will, Chairman. Oh, come on. Drop that Chairman word. Sabi ko naman sa'yo, Lolo na rin ang itawag mo sa akin. Okay. Lo, I promise to take care of your granddaughter for the rest of my life. Hindi ko mapigilan ang kiligin sa narinig. Shit, ang sarap pakinggan ang kanyang sinabi. Umarap na kaming dalawa sa altar at nakinig sa pari. Hindi pa rin mawala-wala ang ngiti sa labi ko pero siya ay napakaseryoso pa rin talaga at kung ngingiti man sa akin ay tipid lang. Jessica Sevilla, do you take Sandro Salvador to be your husband? Yes, father. I do. Mabilis kong sagot sa pari. Napatikim na lang ito at napangiti sa akin. Kinuha ko na ang singsing at isinuot sa daliri ng groom ko. Parang pinamulahan pa ako ng muka nang magtama ang tingin namin. Sandro Salvador, do you take Jessica Sevilla to be your wife? Do you promise to be faithful to her in good times and in bad? In sickness and in health? To love her and to honor her all the days of your life? I do. Kinuha niya na ang singsing at hinawakan ang kamay ko. He looked at me directly into my eyes. I, Sandro Salvador, take you, Jessica Sevilla, for my lawfully wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Isinuot na niya ang singsing sa daliri ko matapos bigkasin ang mga katagang iyon. Parang tumalo ng puso ko sa sobrang saya. Finally, he's mine now. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Hindi ko na hinintay pang halikan niya ako at ako na mismo ang yumapo sa kanyang leeg at humalik sa kanya. Tumingkayad pa ako para lang maabot ang kanyang labi. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mukha dahil sa bigla kong pagalik sa kanya. Saglit lang at bumitaw din ako agad. Nagpalakpakan naman ng mga guest. Pero sa mga kaibigan ko ay may nalalaman pang hiyawan. After the wedding, ay kabi-kabilaan na ang pagkukongratulate sa amin. Nang nasa kotse na kami para pumunta na sa reception ay tahimik lang si Kuya Sandro na parang may malalim na iniisip. Kaya naman hindi na ako nakatiis pa. Kuya, ayos ka lang ba? May akong tanong, but he didn't answer me. Sa lalim ng kanyang iniisip ay tila hindi niya yata ako narinig. Kuya Sandro, ha? Bigla siyang napatingin sa akin. What's the matter? Napasimangot ako. Wala naman. Parang alalim ko sa nang iniisip mo eh. May problema ba? Kakatapos lang nating ikasal pero napakaseryoso mo pa rin. I heard him sigh. I'm sorry, may iniisip lang ako. But, can you please stop calling me kuya? You know, we're married now. I bit my bottom lip. Shit, kinilig na naman ako. Oo nga pala, dapat hindi ko na siya tawagin pang kuya dahil mag-asawa na nga pala kami. Okay, Sandro. I love it. I love calling his name. He just gave me a warm smile and then bumalik na ulit siya sa pagiging tahimik. Napanguso na lang ako. Akala ko pa naman ikakausapin na niya ako para hindi maboring sa biyahe. Pero ano pa nga bang inaasahan ko? Talagang ganito na siya kapurmal sa simula pa lang. Talagang hindi siya yung klase ng lalaking madaldal o makulit. Kaya minsan ang boring niya kasama. But no, hindi siya pwedeng maging ganito lagi. Now that we're married, sisiguraduhin ko maaalis na ang pagkapormal niya sa akin. Pagdating sa reception ay nagbigay lang kami ng konting speech na pagpapasalamat para sa mga guest na dumalo. And after that ay agad din kami nagpaalam kay Lolo para sa pagpunta sa aming honeymoon. Sa Palawan ang napili namin place for our honeymoon at yung private helicopter din ni Lolo ang aming sinakyan. And of course, sa Sandro ang nagmaneho, my one and only favorite pilot. Gusto ko sana sa ibang bansa kami mag-honeymoon, but he suggested na sa Palawan na lang kami. And of course, pumayag naman ako. Mas gusto ko kapag siya nagsasuggest eh.
Paminsan-minsan niya lang naman gawin iyon. And I'm happy that he suggested the place for our honeymoon. At dahil hapon na nang umalis kami, medyo gabi na nang dumating kami ng Palawan. Mauna ka nang maligo. Ako na mag-aayos ng mga gamit natin. My husband Sandro told me pagkapasok namin sa loob ng hotel room namin. Siya din na nagbitbit lahat ng mga bagahe namin papunta sa loob ng room. No, I'm the wife here, kaya dapat ako mag-ayos ng mga gamit natin. Sige na, ikaw na maunang maligo. Okay. Napangiti ako. Buti naman hindi na siya nakipagtalo pa. Pagkapasok ni Sandro sa loob ng banyo ay agad kong binuksan ang mga maleta namin at inilabas ang mga dapat ilabas at inayos sa closet. I can't believe this. I'm his wife now. Mahina akong pagbungis-ngis habang pinipilian siya ng bihisan. Inamoy-amoy ko pa ang kanyang damit. Sobrang bango. Makalipas ang ilang minuto ay rinig ko na ang pagbukas ng pinto ng bathroom na ikinalingon ko dito. Hindi ko mapigilan ang mapatulala. Tom, he's hot. Nakataplas lang at ang puting tuwalya lang ang nakatapis sa bewang. Tumutulo pa ang tubig sa kanyang gwapong muka at sa kanyang mabatong katawan. Pakiramdam ko'y tumulo ang laway ko dahil lang sa pagtitig sa kanya. Mabilis akong umiwas ng tingin at tumayo na. Sige, maliligo na rin ako. Hindi ko na hinintay pa ang kanyang sagot at patakbo na akong pumasok ng bathroom. Agad kong hinubad ang suot kong wedding gown. Halos nangalay pa mga kamay ko bago ko na ibaba ang zipper nito. Mabilis ako naupo sa loob ng bathtub na may mga rose petals nang nakalagay. Hindi ko mapigilan ang mapangiti sa isipin na siya naghanda ng pampaligo ko. Ang sweet din pala niya kahit na napakatahimik. Ang sarap sa pakiramdam. Sumantal ako sa bathtub at pumikit para marelax ang katawan ko dahil medyo nakaramdam din ako ng pagod dahil sa haba ng ibiniyahe namin. Sa kakapikit ko ay hindi ko na namalayan ang pagkaidlip ko. Kaya naman nang maalimpungatan ako ay agad ako nataranta at mabilis na naligo. Suot ang white bathrobe ay excited akong lumabas na ng bathroom. Pero paglabas ko ay walang Sandro na bumungad sa akin. Tanging isang sticky note lang ang nakita ko nakadikit sa puting unan. May pupuntahan lang ako saglit. I'll be right back. Napasimangot na lang ako sa nabasa. Saan naman kaya siya pupunta? Hindi niya man lang ako hinintay. Pero ang pagsimangot ko ay agad na napalitan ng ngisi ng may maisip. Tama, mas mabuting ang umalis muna siya para pagbalik niya. Ay, mabilis akong tumayo at tinanap ang bagong bili kong red nighties. Binili ko nga pala iyon para suotin sa mismong honeymoon namin. Munti ko nang makalimutan. Hindi ko mapigilan ang mapabungisngi sa harap ng salamin nang makitang reflection ko. Talaga namang kitang-kita ang kaluluwa ko sa nighties na ito. Tamang-tama lang para sa honeymoon. Well, let's just see. Sandro, my husband. I smirk at the mirror in front of me. Muntik pa ako mapatalon sa gulat nang may biglang kumatok sa pinto. He's here. Mabilis ako lumapit sa pinto at nakangiti itong binuksan pero ang ngiti ko'y unti-unting naglaho nang iba ang bumungad sa akin. Isa sa mga hotel crew. Ma'am, here's your food. Napatingin ako sa food court. I sigh. No, I didn't order that. Baka nagkamali ka lang ng room. Sa labas kami kakain ng asawa ko eh. Napakamot naman sa batok ang lalaking crew at napasilip pa sa number na nakadikit sa pinto bago muling tumingin sa akin. Pero ma'am, yung asawa niyo po nagsabi na hatiran kayo ng pagkain dito. Sandro Salvador po ang tumawag at dito po sa room 106 pinahahatid ang pagkain. Ganun ba? Sige, I'm sorry. Sinabayan ko pa ng alanganing pagtawa bago kinuha dito ang food court. Thanks. Napasimangot na lang ako at bumalik sa kama. Sumandal na lang ako sa headboard habang naghihintay sa kanyang pagbalik. Pero lumipas ang halos 3 oras ay nangawit lang ako sa kakahintay. Hanggang sa isang text message ang nag-pop up sa phone ko. I'm sorry. May emergency akong pinuntahan. Please, don't wait for me. Bukas pang balik ko. Para akong nalumo sa nabasa. Emergency? Anong klaseng emergency naman kaya iyon na talagang nakuha niya akong iwanan sa mismong gabi ng honeymoon namin? Tom, hindi ko na napigilan ang mapaiyak sa pagka-disappointed. I waited for him overnight sa pag-aakalang uuwi siya pero nakatulog lang ako sa paghihintay ay walang Sandro na dumating. And when I woke up the next morning, wala pa din siya. Bagkus sa isang text message na naman ang dumating at sinasabing bukas pa siya makakabalik. And when I call his number, hindi naman niya sinasagot. Nakailang beses din akong tumawag sa kanya pero nalobat lang ang phone ko, wala akong napala. 2 nights, 2 gabi niya akong iniwan sa hotel room ng mag-isa.
At sa loob ng 2 gabi na iyon ay halos namugto ang mata ko sa kakaiyak. I want to call my grandfather para sana magsumbong pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Napaka-childish ko naman kapag ginawa ko iyon. Kaya pinili kong wag na lang at hintayin na lang ang pagdating niya para humingi ng paliwanag sa kanya. Kung saan ba siya pumunta at kung gaano ba kaimportante ang pinuntahan niya na talagang nagawa niya akong iwan na asawa niya at talagang sa mismong gabi pa ng honeymoon namin. And now, here I am. Suot ang red swimsuit at nakaupo lang sa puting buhangin habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Maraming mga turista sa beach at lahat nag-e-enjoy sa kanilang pagsuswimming at pagsusunbathing. Ako lang yata itong parang namatayan dahil sa sobrang lungkot at halos hindi na maipinta ang muka. Rinig ko ang pagtikhim mula sa likuran ko pero hindi ko ito pinansin hanggang sa naramdaman ko na ang pag-upo nito sa tabi ko. I know it's a man again. Ilang lalaki na ba ang sumubok na makipag-usap sa akin mula kanina pa para lang landiin ako. Palibhasa ay wala akong kasama. Pero lahat sila hindi ko pinatulan at itinaboy ko dahil isang tao lang ang gusto ko makasama sa mga oras na ito. At yun ay walang iba kundi si Sandro, ang asawa ko. Hey, Miss Beautiful. Wika ng lalaki na upo sa tabi ko. Nanatili lang ako nakatingin sa karagatan at hindi man lang ito tinapunan ng tingin. My name is Lucas, but you can call me Luke if you want. I'm not interested. Walang gana ko sagot at dumampot ng maliit na bato bago ibinato sa mahinang hampas ng alon. But I'm interested in you. Mula kanina pa kita pinapanood sa malayo. Napakaganda mong pagmasdan. Kaya lang napakalungkot naman ng mga mata mo. Maaari ko bang malaman ng dahilan? Ang kulit din na lalaking to. I'm married, so back off. Oh, I'm sorry, but I didn't see your husband. Ikaw pa ba na hindi naman niya kaano-ano? Ako nga na asawa niya, hindi ko pa rin siya nakikita magpahanggang ngayon. Mapakla kong sagot at patuloy pa rin ang pagpulot ng maliit na bato. Mula sa gilid ng mga mata ko ay kita kong ginaya na rin ang lalaki ang ginagawa ko. Oh, so you mean you're not married? I'm still not interested in you, even if I'm married or not. I heard him sigh. Oh, that's sad, but you're still my type, even if you're not interested in me. Can you tell me your name, please? Bakit bang kulit mo? Sabi ng ayoko sa'yo eh. I couldn't help myself and yelled at him. Napalingon na tuloy sa akin ng ibang mga turista sa beach dahil sa lakas ng boses ko. Napakamot naman sa batok ang lalaki at mabilis na tumayo na parang napahiya. Hindi na makatingin sa akin ng diretso. Naglakad na ito palayo sa akin ng walang lingon-lingon. I didn't even see his face. Tanging malapad na likod na lang nito ang nakita ko. Nakatoplas lang kaya halatang halata na maganda ang pangangatawan. Kahit likod lang ang naabutan ko. Marahas kong ipinilig ang ulo ko at muli ibinalik ang tingin sa dagat. Ano naman paki ko kung magandang katawan niya? Maganda rin naman ang katawan ng asawa ko. Inis ko sambit na mag-isa at muling dumampot ng bato bago ito ibinato sa maliit na hampas ng alon. Nung sumapit ang tanghali ay saka ako pumasok ng hotel at nagpahatid na lang ng pagkain sa room. Ayoko sa labas kumain dahil alam ko magmumukha lang akong tanga na walang kasama. Nang matapos kumain ay muli kong dinampot ang phone ko at tinawagan ulit ang number ng asawa ko. And good thing, dahil sinagot agad sa unang ring pa lang. Sandro, honey. Masigla kong bungad ng may ngiti. Pero ang ngiti ko ay unti-unting naglaho ng iba ang sumagot. Yes? Sino po ito? It's a woman's voice. Agad na kumunot ang noo ko. Where's Sandro? I'm his wife. At ikaw, sino ka naman? Bakit nasa iyong phone ang asawa ko? Saglit na natahimik ang kabilang linya. Napahigpit naman ang hawak ko sa phone at dinambol ng kaba. Wala kasi rito si Sandro. I mean, nandito pero nasa loob pa ng bathroom at naliligo. Napabukas sara ang bibig ko. Anong sabi mo? Sa loob ng bathroom? Who the hell are you? At bakit nasa iyong phone ng asawa ko? I couldn't help myself but shout pero bigla na lang akong binabaan ng babae. I tried to call her again pero hindi na makontak pa. I can't help but panic. The heck? Anong ginagawa ng asawa ko kasama ang babaeng iyon? Akala ko ba importante at emergency ang pinuntahan niya? Pero bakit may kasama siyang babae at talagang naliligo pa sa loob ng bathroom? Ano yun? Magkasama sila ng babae sa kwarto? Sa isiping iyon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at inis na itapon sa paderang hawak kong phone. Pero agad ko din itong dinampot at tinawagan ang number ni Lolo. Oh, apo, napatawag ka. Kumusta kayo dyan, ni Sandro? I closed my eyes for a moment at mahinang bumuntong hininga para pakalmahin ang sarili ko at maging normal ang boses. Lo, si Sandro po ba may mga trabaho pang naka-line up?
I mean, marami ba siyang trabaho na naiwan dyan? My grandfather chuckled. Naman, apo, huwag mo sabihin gusto mong tambakan ng trabaho ang asawa mo kahit nasa honeymoon kayo. Huwag kang mag-alala, ako na bahala sa mga trabaho dito. Basta magpakasaya lang kayo dyan at nang sa ganoon ay magkaroon ako agad ng apo sa tuhod. Nanghihina akong ibinaba ang hawak kong phone. Ibig sabihin ay wala talagang kaalam-alam si Lolo na iniwanan ako ni Sandro dito sa hotel nang mag-isa. Hindi ko tuloy mapigilan ang magduda lalo't babae ang sumagot kanina sa kanyang phone at talagang pinatayan pa ako ng bruhang iyon. I feel frustrated. Inis ako nahiga sa kama at patapon na binitawan ang hawak kong phone dahil sa inis. No, impossible na nang bababae siya. Pakakatrabaho niya lang iyon. Pagpapakalma ko sa sarili ko at yumakap na lang sa puting unan. Hindi ako dapat mag-isip ng kung ano-ano. Ang kailangan kong gawin ngayon ay magtiwala na lang at hintayin ng kanyang pagbabalik. Hindi na ako lumabas pa ng room at nagkulong na lang buong maghapon. Nang sumapit ang gabi, pumasya lang ako saglit sa lobby at naghintay ng konti bago muling bumalik. 9:56 p.m. nakahiga na ako sa kama at balak ng matulog nang biglang bumukas ang pinto dahilan para mapabalikwas ako ng bangon. At agad na lumiwanag ang mukha ko nang makita ko kung sino ang taong pumasok. Finally, he's here now. My husband is back. Sandro! Mabilis akong tumakbo at yumakap sa kanya. Hinayaan niya lang ako. Hindi malang niyakap pabalik kaya naman para akong napahiya na agad yung bumitaw at tumingin sa kanya. Where have you been? Tinawagan kita kanina pero babaeng sumagot. Sino ba yun ha? He stared at me. Inaasahan kong katrabaho lang niya ang isasagot niya sa akin. Pero iba naman ang lumabas sa bibig niya. She's my ex-girlfriend. Napangangako sa nakuhang sagot. Ano sabi mo? Pakaulit nga. Nilampasan na niya ako at naglakad palapit sa kama. Dati ko siyang girlfriend. Na-ospital kaya pinuntahan ko. Wala kasi magbabantay sa kanya. I'm sorry kung hindi ko sinabi agad sa'yo. Parang may kung anong sumabog sa loob ko dahil sa narinig. Pakiramdam ko ay may matulis na bagay ang biglang tumusok sa bandang dibdib ko. So ibig mo bang sabihin, hindi talaga trabaho ang pinuntahan mo? Iniwan mo ako dito sa hotel para lang puntahan ang ex-girlfriend mo? Siya ang kasama mo sa loob ng 2 gabi? Ganun ba? Magkasama kayo? Magkatabi sa pagtulog? Sumagot ka! I yelled. I couldn't help it. My eyes started to become blurry. Yes. I was shocked by his answer. Hindi ko inaasahan ito. Hindi ko alam na may ex-girlfriend siya. I thought he was NBSB like me. Pero mukhang mali yata ako ng akala. Ang sama mo. Pinaghintay mo ko sa'yo. 2 gabi, 3 araw kitang hinintay tapos nagpapakasaya ka lang sa piling ng iba? He didn't answer me. Do you still love her? I couldn't help but ask. Nagsimula na rin gumaralgar ang boses ko. Is that important? We're married now. He replied without looking at me. Patuloy lang siya sa paghuhubad ng kanyang coat at sunod ay ang kanyang necktie. Oo, importante yun. Hindi mo ako dapat pinakasalan kung mahal mo pang ex mo. At nag-aalala ka pa sa kanya. And he finally faced me. I just marry you dahil yun ang kahilingan ng lolo mo na hindi ko pwedeng taggihan. He shouted back to me. Umawang ang labi ko. Hindi makapaniwala sa kanyang sagot. Ngayon niya lang ako pinagtaasan ng boses kaya naman medyo nabigla ako. Ano? Is that because of money kaya hindi mo matanggihan sa lolo? Bumugo siya ng hangin at hindi makapaniwalang tinignan ako. Maybe yes, because I'm his employee. But there's a reason behind it. Kung bakit ako pumayag na pakasalan ka kahit hindi naman kita mahal at wala din naman akong pagtingin sa'yo. I couldn't help myself. Tuluyan ang kumuwala ang butil ng luha na pilit kong pinipigilan. Ramdam ko pang init ng pagdaloy nito sa aking pisngi pero mas ramdam ko ang pagkirot ng puso ko dahil sa salitang binitawan niya. It hurts. Tom, sa 3 araw at 2 gabi na pagkakawala mo rito, nangyari ba sa inyo ng ex-girlfriend mo, ha? Did you sleep with her? I bit my lip to muffle my sob. Wala. Umiwas na siya ng tingin sa akin na makitang umiiyak na ako. Walang nangyari sa amin. Kahit papano'y kumalma ako ng konti. Pero masakit pa rin talaga. Pero hindi. Hindi ako dapat umiyak. Ex-girlfriend lang naman niya iyon at ako na ang asawa niya. If he doesn't love me, then I will make him love me. Nang mahubad na,
ni Sandro ang kanyang suot na pang-itaas at akmang papasok na ng bathroom, ay agad ko siyang pinigilan sa braso. And he looked at me na may pagtatanong, "Kiss me. I want you to kiss me." But when he hears what I say, umiwas siya agad ng tingin. Kailangan ko pang maligo. Amoy pawis ako. I don't care. It doesn't matter to me. Natahimik siya na ilang sandali pero hindi ko inaasahan ang pagbaklas niya sa braso ko. I'm tired. Matulog ka na. Lumalalim na ang gabi. Parang may malakas na sampal ang tumama sa pisngi ko ng talikuran na niya ako at pumasok na sa loob ng bathroom. Naiwan akong tigagal sa aking kinatatayuan. Tears started flowing from my eyes again. Rolled down my cheek until it rolled down like a stream. My heart aches. My eyes were blind with tears while looking at the closed door of the bathroom where my husband entered. So, kumusta naman ang buhay may asawa? Exciting ba? Masaya? Tanong ng kaibigan kong si Hailey. Nandito kami ngayon sa isang coffee shop na magkakaibigan para makabonding ang isa't isa. It's Sunday by the way. 2 araw na rin ang lumipas mula na makabalik kami ni Sandro galing sa honeymoon namin na wala naman nangyari. Pinaiyak niya lang ako. Oo nga, Beshi. Magkwento ka naman sa amin. Ano nangyari sa honeymoon nyo? Sobrang saya ba? Si Jessie na parang kinikilig pa. Hinampas naman ako sa braso ni Avi. My gosh, napaka-blooming mo yun. Ganyan ba talaga kapag naging asawa si Crush at nadiligan ng inosenteng rosas? Nagtawanan ang mga kaibigan ko. Pinilit ko namang umiti para hindi mapaghalataan. Anong nadiligan? Wala nga kaming kissing scene sa honeymoon namin. Crying scene meron pa. Of course, masayang masaya. Ikaw ba namang maikasal sa lalaking crush mo? Sigurado maiiyak ka talaga sa sobrang tuwa at saya. Ay sus! Mahina akong sinig ko ni Jessie. Nakakaingit ka naman, Beshi. Sana ako rin makatuluyan ng crush ko. Kaso malabo yata dahil may jowa na yun. Kainis lang talaga. Di agawin mo. Asawa nga naaagaw, jowa pa kaya? Mabilis na sagot ni Avi. Muling nagtawanan ng mga kaibigan ko at nag-apiran pa. Pinilit ko na lang sarili kong makitawa sa kanila. Nang matapos ang kwentuhan namin ay agad na nagyaya ang mga kaibigan ko na mag-shopping. 7:12 p.m. nang matapos ang bonding namin at kanya-kanyang sakay na kami sa aming sasakyan para umuwi na. Makalipas ang ilang minutong pagmamaneho ay inihinto ko na ang sasakyan sa garahe ng bahay namin ni Sandro. Ito ang bahay na iniregalo sa amin ni Lolo bilang mag-asawa. Gusto pa sana magpadala ni Lolo ng mga katulong pero agad akong tumanggi. Mas gusto ko kasing masolo ang asawa ko kahit may iba pa siyang mahal. Ano naman ngayon? Walay na rin naman na silang dalawa. Ang mahalagay pumayag pa din siyang pakasalan ako. Ibig sabihin ay malaki pa rin ang chance na maibaling niya sa akin ang pagmamahal niya sa ex-girlfriend niya dahil ako na ang makakasama niya sa araw at gabi. Mukha ko nang makikita niya. I will accept this as a challenge. Pagkapasok ko ng bahay ay agad kong binuhay ang ilaw. Katahimikan ang bumungad sa akin. Ay, anong lungkot naman ang bahay na to. Parang walang kabuhay-buhay. I let out a deep breath. Umakyat na lang ako ng kwarto. Pagkatapos magbihis ay muli din akong bumaba at dumiretso ng kitchen para magluto ng dinner. Actually, hindi naman ako marunong magluto pero ngayon gusto kong itry. I want to cook for him. Mula na magtalo kami nung gabing iyon, pakiramdam ko, mas lalong lumayo ang loob niya sa akin. Pinapansin niya rin naman ako pero pag may tinatanong lang siyang importante. Tumatabi din siya sa pagtulog pero niyakapin ako'y hindi niya magawa. Basta pagkahigaan niya ng kama ay maya-may humihilik na. And I was so disappointed. Ipagpalagay ng hindi nga niya ako mahal pero hindi ba ako kaakit-akit at ganoon na lang kung tulugan niya? Nakakainis sa totoo lang pero ano nga bang magagawa ko? Ginusto ko to. Kailangan kong panindigan. I will do anything to make him fall in love with me. At dahil hindi naman ako marunong magluto ay tinawagan ko na lang ang isa sa mga friend kong chef na si Alvin. I need his help. Ayokong pumalpak sa unang pagkakataon sa pagluluto. Baka lalong ma-turn off sa akin ang asawa ko. Yes, Jessica baby. Malambing na sagot ng kaibigan ko sa tawag ko. Alvin, are you busy right now? No baby. Why? Napangiti ako. Buti naman at hindi busy ang kumag na ito. Can you come here to my house please? Turuan mo ako magluto. Di kasi ako marunong Ipagluluto ko sana ang asawa ko para sa dinner namin mamaya. Saglit na natigilan ng kaibigan ko sa kabilang linya. Medyo kinakabahan naman ako. Mahirap pa namang kumbinsihin minsan ang mokong na ito. Nandiyan ba ang asawa mo ngayon o wala?
Tanong nito makalipas ang ilang sandaling pananahimik. Wala, nasa trabaho pa. Pero maya-may nandito na iyon. Kaya sige na please, tulungan mo na ako. Alvin baby. Nilambingan ko pa ang boses ko. I heard him sigh. Yung klase ng buntong hininga na parang suko na. Sure, just tell me the address para makapunta na ako. Yes. Napatalon-talon na ako sa tuwa. Sige, itetext ko sa'yo agad. Basta bilisan mo ang pagpunta ha. Gusto ko pagdating ng asawa ko dito, iluto na lahat ng mga pagkain at nakaready na ang dinner namin. Oo na. Masungit na sagot ng kaibigan ko at binabaan na ako ng phone. Napanguso na lang ako. Talaga napakasungit ng mo ko. Ay, agad kong itanak sa kanyang address ng bahay namin ni Sandro. Wala pa 5 minuto nang may nag-doorbell na. Pagbukas ko ng gate ay nakasamangot na mukha ng kaibigan ko ang bumungad sa akin. Wow, ang bilis mo naman yata. Umingo sa Alvin sa akin. Sabi mo bilisan ko tapos magtataka ka kung bakit nandito ako agad? Napaka-impossible kasi na dumating ka agad. Piling ko tuloy nandiyan ka lang sa paligid mula kanina pa. Ay, tara na nga lang at baka dumating na asawa ko. Hinila ko na ang kanyang braso papasok at muling isinara ang gate. Pagdating sa loob ng kitchen ay agad kong inilabas sa mga gagamitin kong sangkap sa pagluluto. So ano po tayo mga lulutuin natin? Tanong ni Alvin na agad na tinupi hanggang siko ang manggas ng suot na puting polo. Agad naman akong umiling. No Alvin, ako magluluto hindi ikaw. Turuan mo lang ako kung paano ang tamang proseso. Napamaang sa Alvin sa akin pero agad ding nagkibit balikat. Okay. Kare-kare at sisig ang gusto ko lutuin ngayon. Yun kasi ang paboritong ulam ni Sandro. Okay, go. Chop the onion and garlic first. Kaya naman mabilis akong kumilos at agad na binalatan ang sibuyas at bawang. First ko rin itong gawin kaya medyo mahirap. Inuna ko muna ang bawang at hiniwa ng maliliit. Pinanood lang ako ni Alvin habang nakasandal sa upuan at nakahalukip-kip pa na akala mo'y judge sa isang competition. Alam mo, nakakapagtampo ka. Hindi ka talaga pumunta sa araw ng kasal ko. Sabi ko naman sa'yo, busy ako dahil may competition kami. Binata naman kita, diba? Don't tell me, hindi pa sapat yun. Napasimangot na lang ako at nag-focus na lang sa pag-slice ng mga sangkap. Garlic, done. Proud kong anunsyo nang matapos hiwain ang lahat ng bawang. Napailing na lang sa Alvin sa akin. Sununod ko naman ang mga sibuyas. Matagumpay kong natapos ang isa pero pagdating sa isa ay napasinghap na lang ako nang biglang dumulas ang kutsilyo sa hintuturo ko. Ouch! Nabitawan ko ang kutsilyo at sibuyas. Shit, ba't kasi hindi ka nag-iingat? Bulyaw ni Alvin sa akin at agad akong dinaluhan. Mabilis nitong inagaw sa akin ang kamay ko at sinipsip ang lumabas na dugo. Oh my God, are you a vampire? Bulalas ko pero sinamaan lang ako nito ng tingin at agad na dinala ang kamay ko sa lababo at hinugasan ang sugat. Sige na, ako dala magluluto. Lagyan mo na lang ng band-aid ang sugat mo para hindi magka-infection. Ano ka ba? Hindi pwedeng ikaw magluto. Kaya ko naman, maliit na sugat lang to. Sige, aalis ako ngayon din kapag magmamatigas ka pa. He gave me a serious look. Basta, huwag mo sabihin kay Sandro na ikaw nagluto ha. Tatamaan ka talaga sa akin. Oo na, sige na, alis na. Wala na ako nagawa kundi lumabas ng kitchen at umakyat ng kwarto ko para hanapin ang band-aid. Maliit lang naman ang sugat pero medyo mahapdi pa rin talaga. Matapos kong lagyan ng band-aid ang nasugatan kong daliri ay agad din akong bumalik ng kusina. Pagkapasok ko ay nakasuot na si Alvin ng apron at seryoso nang nagluluto. Naupo na lang ako sa upuan at pinanood siya. Tiwala ako sa kanya pagdating sa lasa ng pagkain. Talagang magaling siyang chef. In fact, nakailang beses na siyang nanalo sa cooking competition. So I'm sure magugustuhan ni Sandro ang mga luto niya kapag natikman. Alam mo, Cheska, kung akong pinakasalan mo, edi sana hindi ka na magtsatsaga ng pagluluto pa dahil ako na mismo magluluto araw-araw para sa'yo. Napamaang ako sa narinig. What the hell? Seriously? Yuck, kago, kadiri. Narinig mo ba yung sinasabi mo? Gosh, I can't imagine you being my Oh God, iisipin ko pala kinikilabutan na agad ako. Napapangiwi kong sagot na tila diring-diri talaga. Dahilan para sumama ang tingin sa akin ng kaibigan ko. Ang arte naman ng babaeng to. Kung makapag-react akala mo naman may nakakahawa akong sakit. Ano ka ba, hindi ganoon ang ibig ko sabihin no? The heck, you're my best friend. Tapos magiging asawa kita? Kadiri kaya yun? Alvin rolled his eyes on me. Awan ko sa'yo. Hindi na ako nito tinapunan pa ng tingin at nag-focus na lang sa pagluluto.
Makalipas ang ilang minuto ay nang sa wakas naluto na rin ang mga pagkain. Tinulungan pa ako ni Alvin na mag-set up ng dinner table bago ito nagpaalam na umuwi na dahil gabi na. Tamang-tama naman dahil wala pang 10 minuto nang marinig ko ang sasakyan ni Sandro sa garahe. Kaya naman mabilis ako lumabas ng bahay. "Hey honey!" Mabilis kong bati at tumakbo palapit sa kanya. Yumupos ako sa braso niya pagkalapit. "Nakapagluto na ako ng dinner natin," I said as I smiled at him. Pero saglit niya lang ako tinapunan ng tingin nang walang kangiti-ngiti at hindi ko inaasahan ang pagbaklas niya ng kamay ko sa kanyang braso. "Kumain na ako. Mag-dinner ka na lang mag-isa." Malamig niyang sagot bago ako tinalukuran at pumasok na ng bahay. Naiwan ako mag-isang nakatayo sa may garahe. I bit my bottom lip to stop myself from crying. Hindi ako pwedeng umiyak. Mabilis akong tumakbo, tumabol sa kanya papasok ng bahay. Naabutan ko siyang paakyat na ng stairs. "Kailangan mo kong sabayan kahit tapos ka nang kumain. Ako nagluto nun eh." Napahinto si Sandro sa pag-akyat at nilingon ako. Nakakunot ang kanyang noo nang humarap sa akin. "Paano ikaw? Sa pagkakaalam ko ay hindi ka naman marunong magluto dahil buhay prinsesa ka na simula pa lang. So please stop lying to me. Ayoko sa mga taong sinungaling."